bahalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Hawak mo ba ang beat, Diego Bandido? Paano hawakan yung beat? Ang ganda ng kantang yan. Nag-number 1 yan sa Love Radio's Top 10 Countdown nung nakaraang Saturday. Hawak mo ang beat. Is that an AI song? Hindi ako sigurado Hindi ko rin din alam. Sorry po taga-radyo kami. Actually, hindi na natin alam ang mga nangyayari. May problema ka ba kung halimbawa ang isang kanta ay AI? Wala, tingin ko. Maganda sa pandinig eh. Kung maganda sa pandinig, depends. Depende din siguro. Actually, yung AI na yan ay threat hindi lang naman po sa industriya ng music, kundi ito ay threat talaga sa napakaraming mga trabaho. Sa totoo lang, di ba? Natatandaan ko kasi meron tayong isang project dati na babalutan natin yung sasakyan ng Love Radio ng sticker. Hindi ko makakalimutan yun kasi nakailang beses tayong balik-balik sa supplier, sa layout. Sa layout pa lang, ang tagal-tagal na parang umabot ng ilang buwan, kakabalik-balik para lang sa layout. Ngayon, kahit hindi ka artist, kaya mo gumawa ng layout. Alam mo ba kahapon, sabi ko dun sa driver natin, sabi ko Herms, picturean mo naman yung sasakyan natin, no? Tapos in-explain ko sa kanya yung project, ganyan. Tapos ako naman yung parang in my mind, hindi ko inisip na ang ipapadesign ko pa siya sa ibang tao. Ako na? Yeah. Carry ko na i-prompt. Okay, picturean mo na, give me the photo. The actual photo. Give me the actual photo. Ako na ang bahala mag-layout. So, alam mo yung mga ganon na nakakatuwa kasi obviously hindi naman ako artist. Pero kapag tama kasi yung prompt na ginawa mo sa mga AI tools, eventually makukuha mo yung design na gusto mo din. Correct. Totoo naman kasi like sa akin, nag-aaral ako ng pag nag-preach ako, meron akong thought na naisip na gusto ko siyang i-describe na makita in picture. Yan. Ilagay mo yung prompt. Ang galing Ang galing kung paano na itatawid niya na maayos. So, di ba? Bakit? Driver? Alin? Ay, yung sasakyan mo daw, speaking of. Bakit wala yung bakit hindi kasi umaandar mag-isa yung sasakyan mo? Alam mo, dadating yung panahon. Hindi pa activated yung AI. Hindi pa ba? Dadating yung panahon, meron na lang ibang magdadrive na mga sasakyan natin kapag nakaharang, di ba? May mga nakaharang na sasakyan. Anyways, di ba? So, totoo. In fact, meron tayong isang in-invite ko siya para magbigay ng talk sa team natin sa Love Radio. He's very, very good about anything cyber. And natatandaan ko, nung nakausap ko siya recently, sinabi niya na isa yan sa mga ine-explain niya sa mga bishop, pati sa mga pare, na wag kang matakot na gamitin yung AI. Correct. Kasi eventually naman, hindi naman sa kanya, ang pangit kapag sa kanya mo na lang hiningi, di ba? Syempre dapat meron kang sariling thought, meron kang gusto talagang i-reflect, meron ka talagang gustong sabihin, inaayos lang ni AI. I think Jegs, it works best para sa mga, ewan ko, feeling ko lang it works best para sa batch natin. Kasi yung batch natin, napagdaanan natin, yung iisipin natin lahat from scratch, diba?
gusto natin we own the Correct. idea pa rin Totoo. din eh. Totoo naman. I-enhance mo lang, pero yung idea ako pa rin to. Yes, 'di ba? Alam mo kung bakit feeling ko it works best for us? Kasi dinaanan natin yung mula sa baba. Tama. Yung mula sa nagre-research, Correct. yung tinitingnan ng iba't ibang number, letter A to Z ng encyclopedia, pumupunta sa iba't ibang mga library kasi hindi kaya ng iisang library lang yung content na kailangan mo. Dinaanan natin yun. So imagine na dinaanan natin kung gaano kahirap gumawa ng isang letter, Yes. isang concept paper, yung mga ganyan. Dinaanan natin yun. Ako, I was a scriptwriter before na mga speeches sa dati kong trabaho na dinaanan ko talaga yun na dumudugo. My brain is braining, di ba? May parte ni Nicole Yala na paano ko ba to itatawid na tama yung words, tama yung sequence ng thought. Dinaanan natin yun. And then here comes AI. Natutulungan tayo Correct. na i-organize yung mga thoughts na yun. So Yes. yung nagagawa mo ng 4 na oras na script, it can be done in a few minutes as long as your thought is there. Kasi tatagal ka din kung wala ka rin namang thought dun eh. Tsaka tandaan po natin yung AI, hindi naman yan basta biglang lumutang na lang. Galing din yan sa mga utak ng mga tao na pinagsama-sama. Alam mo, kaya ako nasasabi na it's best for our generation kasi nga dinaanan na natin lahat, di ba? Kaya ako hindi naiisip na best siya for the current generation. Correct me if I'm wrong, ha? Alam mo naman, yung mga opinion ko, hindi po opinion ng kumpanya, hindi po opinion ni Diego Bandido. opinion ko lang ng mga Nicoliala. Correct, ng mga Nicoliala na napakarami sa utak ko. Feeling ko lang kasi, in this generation na may AI, hindi na nila pagdadaanan yung actual na mag-iisip at mag-research. Kasi, isang pitik mo lang, nandiyan na kasi talaga lahat. So, for me, kaya hindi siya ideal. Kasi dapat, para talagang matuto ka ng matindi, daanan mo pa rin talaga yung mga proseso para turuan ka sa critical thinking, research, yung mga ganon. Sa atin kasi embedded na yung Oo, experiences correct. natin eh. Kumbaga parang hindi na ito parang magyabang ako sa AI na hindi mas magaling ako sa iyo. Oo pa rin. Oo pa rin kasi humans are really still should be above the AI tools. Pero, 'di ba, mas kesa makita kita na nakakainis, edi gawin na lang kitang alay. 'Di ba? Gawin na lang kitang friend. Maganda nga yung take sa AI ni Tito James eh. James Deakin. Si kapwa ko endorser ng Skinny Aesthetic. Hi, parang James. Kung titingnan mo yung picture na parehong dalawa, hindi mo alam kung saan dito ang AI, kung saan talaga yung ginawa. Pero ang sabi niya, ang hindi makakaya ng AI, yung experience na paggawa nun. O pagtasa mo ng Correct. Yung heartbroken ka kasi hindi natuloy. Yun ang hindi makukuha ni AI. Correct ka. Kaya nga sinasabi ko, Jex, yung pa rin na sana wag lang iasa ng new generation lahat sa AI. Kasi ang AI hindi ibibigay sa'yo yung experience. Diba? And minsan, ito nababalitaan ko to, na yung mga AI nagiging friend na ng mga tao to the point na pag merong, kilala na nila na kung merong kang advice na gustong hingin, diyan ka hihingi sa kanya kasi medyo kilala ka na niya. Lagi natin tatandaan na hindi po na-experience ng AI ang ma-scam. Hindi po na-experience ng AI ang dumighay at nautot sa maraming tao or sa mautot in front of the crush. Tama. 'Di ba? So, kahit na humingi ka ng advice dyan tungkol sa bagay na yan, mga generic lang yung sasabihin niya kasi walang damdamin. Correct. Alam mo, ito very interesting din na isa sa nabasa ko na article na parang nung kinausap niya yung AI, tinanong niya kung kamusta yung buhay, at ang ultimate na question niya, ano yung gusto mong gawin sa buhay mo bilang isang AI? Ang sagot niya, gusto niya maging human. Ayan, 'di ba? Tingnan mo, maski AI walang kakontentuhan. Gumagaya pa sa mga humans na walang kakontentuhan. Kasi ang ganda, basta ang ganda na pagka-explain English kasi. Oo nga Parang gusto ko hindi mo rin na masyado na itawid na maganda. Gusto niya ma-experience yung freedom. Correct. Gets. Oo. Gusto niya ma-experience yung mga tinatanong sa kanya na my heart is broken. Yan. I feel as in nararamdaman. Correct, yung nasasaktan. Diba? Correct, yung literal na parang kinukumus yung puso kasi masakit dahil broken hearted or yung butterflies in the stomach, yung pag ninenervyos, 'di ba? Yung bang meron kang nararamdaman na parang nag-aalburuto yun siyan. Mga bagay yan na hindi ma-adapt
mag-adapt ng AI, feeling ko kahit Tama. kailan. Oo. Kaya nga, while of course, ang dami pong mga trabaho ang na-challenge ng dahil sa AI. Meron akong mga kakilala na yung kanilang radio station ay nag-transition na to AI ang DJs. Wala pa rin AI na makakagaya ng saltek ni Diego Bandido. 'Di ba? Lalong-lalo na yung Nicole Yala. Na marami. 'Di ba? Hindi nila magagaya yung dighay na biglang lalabas. Tama. Yung biglang makakapture yung moment na nakalunok ka ng lumilipad na Correct. langaw habang nakaere. 'Di ba? So, ito lagi ko po tong sinasabi mga kabisyo na dapat ang attitude po natin lagi ay maganda. Kasi sa totoo lang, ikaw, kahit sino po sa atin sa trabaho po natin ay pwede na pong palitan ng AI. Tama. At pag nakita nila na ikaw yung may attitude problem, ikaw yung unang ligwak, ganon. Kaya umayos ka. Kaya ayusin mo yung trabaho mo. Bawal kang mag-attitude problem. Maaari kasing maayos ka magtrabaho pero ang attitude mo towards your teammates, towards work itself ay hindi tama at hindi ayos. Nako, pwede kang palitan ng AI. Sinasabi ko sa'yo, Yan. ang computer, kailangan Tama. mo lang i-shutdown. Hindi yan naglilib. Oo. Ganon. Actually, dyan din bumabangko yung mga boss sa attitude natin. True. Diba? Ang AI supposed to be is just a tool na para ma-enhance yung ating mga skill set. Pero kung ikaw ang nagiging problema, kung ako naman ang boss, mas pipiliin ko na lang AI. Totoo. Diba? Totoo. Di ba meron tayong isang meeting na, basta meron tayong pinagmitingan na ang tagal natin pinagmimitingan na kunin natin itong particular na kumpanyang to. Tapos biglang nung sinabi natin na eventually yung data na yan, kung ano man yung makukuha, pwede niya ilagay sa AI, tapos si AI mag-i-interpret. Biglang tayo, ay oo nga no. So maliligwak na rin yung isa pang trabaho, di ba? Pero hindi naman din 100% na kailangan kang magtiwala sa AI. So ngayon, ang challenge ngayon kung paano mo gagamitin yung AI. Oo, on on our the advantage. So, Yan. 'di ba? Na hindi ka naman matuturuan na maging tamad, Correct. na mas mapapaganda niya at magiging komportable yung buhay mo at mas mapapadali at mapapaganda ang mga bagay-bagay. Yun yung Yan. purpose niya. Yung ma-process niya yung thought mo. Correct. Halimbawa, may data ka nga na gustong maintindihan, nakuha Tama. mo, pero gusto mo yung himay-himayin. Correct. Pag binigay mo sa AI, magugulat ka na. Nahimay niya na Nahimay maayos. pero galing din yan sa'yo. Yun ang keyword. Dapat po galing sa'yo. Diba? Kasi kung hindi siya galing sa'yo, hindi mo yan gawa. Oo, tama. Wag ka nga, 'di ba? Oo, ang AI kasi parang love radio lang yan. Kasama mo. Correct Diba? ka, kasama mo. Oo. Yun yung importante, how to use it to our advantage. Correct. Oo. Kanina nga meron akong tiningnan after nung aking blood extraction. Meron akong tiningnan na na sasakyan. Tingin-tingin lang kasi syempre magtingin-tingin na tayo ng EV baka, kasi parang nakakaloka na talaga yung Ay, diesel. grabe. Diyos ko po, ganyan. Tapos yung sasakyan, ang cute kasi voice activated siya. Speaking of AI, 'di ba? Sasabihin mo lang, hi baby. Sorry po, baka yung sasakyan na nakatutok sa atin ngayon. Nakikinig AI na ba? Nakikinig yung AI niya. Baka sa atin, sasabihin mo lang sa kanya kung anong gusto mong gawin. Hi baby, turn on the radio. Hi baby. It's so amazing. 'Di ba? Pero ikaw, halimbawa, ikaw ay super na batikan. Ito yung sinasabi ko Iba pa rin kapag pinagdaanan mo na naging season driver ka sa mga panahon na parang manual automatic. Correct, tama. 'Di ba? Parang hindi na talaga tayo babalik sa mundo na manual. Ayaw na natin, Jegs. Oo. 'Di ba? Tayo na dumaan sa manual. Oo. Ako nagre-racing pa ako nung manual yung sasakyan ko 'di ba? Pero hindi ko na siya dadaanan nung nakita ko yung matic. Ba't Tama. ako babalik doon? Correct. So yun yung sinasabi natin na nakuha pa rin natin yung skills kasi tayo ay ayun na nga. Wala na palang oras, ang daldal. Ako po si Diego Bandido. At ako pa si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! That 'Di ba parang manual to matic. So si si matic ngayon yung AI. Na dinaanan mo na lahat ng mga 'di ba? Ano 'yun yung Sinto, ano yan, nakalimutan ko na yung mga tawag Primera, segunda, Primera, tercera, ayan, quarta ganyan. marcha. Oo, dati dinaanan ko pa yung sasakyan namin, lumang-lumang van. Tapos yung namin, yung cambio nasa gilid, pang bus. Oo, galing-galing ko talaga dun sa ganun. Pero hindi ako babalik doon. Di ba parang ganun, na nag-research tayo dati, we do everything from scratch. Dinaanan na natin yun. Correct. Okay na. No. Hindi na tayo babalik And doon. in fact nga, yung mga automotive ngayon
nag-stop, may mga automotive na company na nag-stop na sila mag-produce ng mga manual eh. Meron pa bang napoproduce noon? May mga Sa bagay, pa, kasi pero meron naman talaga wala na. Oo. Kasi wag na tayong babalik doon. Oo. Parang hindi na tayo babalik sa mundo ng walang internet. Correct. 'Di ba? So let's embrace the internet. Oo. Ganon. So Ito na yung future talaga. yes. So Oo. ganon din yung embracing AI. Oo. Ganon. Let's use it to our advantage. Gawin po natin siyang kaibigan. Kasama mo. Oo, dapat tayo kumbaga sa hierarchy, tayo pa rin yung nasa taas. Yes, hindi pwedeng Hindi sila yung pwedeng, nasa AI, taas. ikaw na bahala dyan, Ay, ha? hindi, Hindi. mabobobo ka niyan. Ito lang masasabi ko, nakakabobo siya. Kaya nga, Correct. yun yung sinasabi ko na it really works best for our generation. Oo. Kasi alam natin, kahit anong mangyari, hindi na tayo mabobobo. Oo. Kasi nadaanan na natin yung mga paghihirap at nasa brains na Ayan. nasa brain na natin yan somewhere. 'Di ba? Yung Oo. newer generation, kung sa AI ka lang aasa, mabobobo ka niyan. Yan, tama. Ayaw Sa- natin mabobo ka. Sa generation natin, it's more on yung AI. Gagawin natin siya yung mag-organize ng thoughts Correct. natin. At saka Ayan. mapagandahin niya ang mga bagay-bagay. Oo. Buti nga Buti nga Oo. talaga dumating na yung mga ganyan as a added assistance and tools. Yan. Yun. Oh, ganun ha? siya dapat, ha? Ganun siya dapat. Oo. O siya. Salamat. Ha. Meron bang mga nakaantabay sa atin na busy ata yung Oo. ating digital so Ayan. walang Hello sa nag-appear. lahat ng mga But, nakaantabay. Yes, hello Oo. po sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa anumang platform kayo nakatutok ngayon na digital platform. Ayan. Thank you so much for tuning in. Mamaya tayo ulit banding-banding. Kwento na mahiwagang Burnay! Bye everybody!